Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagkaisa ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 15 RPSB Team at mga residente ng Barangay Bulo, Cabugao, Apayao sa isinagawang bayanihan para sa pagpapatayo ng isang isnag house na magsisilbing simbolo ng pagkakaisa at pagpapanatili ng kultura ng mga katutubong isnag sa komunidad. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Asia Maria Balagay. Pagpapakita ng tunay na malasakit at paglilingkod sa komunidad, nakipagtulungan ng RPSB team ng Regional Mobile Force Battalion 15 sa mga residente ng Barangay Bulo sa pagpapatayo ng Isnag House sa loob ng Paco Valley Elementary School sa Barangay Bulo, Cabugao, Apayao. Layunin ng Isnag House na mapanatili at maitaguyod ang mayamang kultura, tradisyon, kasaysayan at pamana ng mga isnag. Magsisilbi rin itong sentro ng pagkatuto kung saan maaaring magsaliksik, magbasa at higit na mapalalim ng mga estudyante ang kanilang kaalaman at pagpapahalaga sa kanilang kultura at pagkakakilanlan bilang mga isnag. Sa pamamagitan ng proyektong ito, na ipapakita ang matibay na pakikiisa ng RPSB team sa mga programang nagtataguyod ng edukasyon, pagkakaisa at pangangalaga sa kultura. Patunay rin ito ng kanilang patuloy na suporta sa mga inisyatibong nagbibigay inspirasyon sa kabataan at nagpapatibay sa ugnayan ng kapulisan at komunidad. Ang proyekto ay naging posible sa pamamagitan ng bayanihan at sama-samang pagkilos ng mga pulis at mamamayan upang makabuo ng isang pasilidad na magiging museo at aklatan para sa mga mag-aaral at miyembro ng komunidad. Mula po dito sa Camp Major Bado Dangwal, La Trinidad, Benguet. Ako po si Police Corporal Asia Maris Balagay ng Regional Mobile Force Battalion 15. Nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balagay. 4 na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Cainta Municipal Police Station sa Cainta, Rizal. Ibabalita yan ni Patrolman Junmar Abang. Nakapagsagawa ng anti-illegal drug operation ang mga operatiba ng Cainta Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na hinihinalang sangkot sa illegal na droga at pagkakasamsam ng tinatayang 170,000 halaga ng hinihinalang shabu madaling araw ng Mayo 29, 2026 sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal. Sa ulat na natanggap ni Rizal Police Provincial Office Provincial Director, Police Colonel Attorney Eliazar R. Barber Jr., ikinasa ng Station Drug Enforcement Team ng Cainta MPS ang isang drug buy-bust operation
na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na street-level individuals. Nakumpiska sa operasyon ng 12 heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 25 gramo at may standard drug price na tinatayang 170,000 pesos. Na-recover din ng marked money, recovered cash money at iba pang drug paraphernalia. Ayon sa Rizal PPO, isinagawa ang operasyon sa ilalim ng kaukulang koordinasyon sa PIDEA at ginamitan ng alternative recording device alinsunod sa umiiral na patakaran. Matapos ang operasyon, ipinaalam sa mga naarestong sospek ang kanilang mga karapatan bago dinala sa ospital para sa medical examination at sumailalim sa drug test examination. Kasalukuyan, silang mga nasa kustodiya ng Cainta Municipal Police Station habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Rizal Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Junmar Abang, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Abang. Arestado ang isang hinihinalang high-value individual na drug suspect matapos ang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng mga operatiba ng Police Regional Office Negros Island Region o PRONIR sa Bacolod City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Andrea De Palubos. Tunayan ng Police Regional Office Negros Island Region ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga matapos matagumpay na maaresto ang isang hinihinalang high-value individual at makumpiska ang tinatayang 476,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na nagawang buy-bust operation sa Purok Bormahico, Barangay Tangub, Bacolod City noong madaling araw ng ika-27 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Police Regional Office Negros Island Region katuwang ang Bacolod Police Station 8 matapos makatanggap ng isang impormasyon mula sa isang confidential informant. Kinilala ang suspect na si alias Josh, 28 taong gulang at residente ng Purok Tahong, Barangay 2, Bacolod City. Nakuha sa pag-iingat ng sospek ang humigit kumulang 70 gramo ng hinihinalang shabu kabilang ang isang malaking heat-sealed sachet na ginamit sa transaksyon, isang knot-tied plastic bag, 3 pang malalaking sachet ng hinihinalang shabu, isang itim na pouch at buy-bust money. Agad namang ipinialam sa sospek ang kanyang mga karapatan alinsunod sa batas at isinailalim sa maayos na proseso ng pagmamarka, inventaryo at dokumentasyon ng mga nakuhang ebidensya bilang pagsunod sa umiiral na police operational procedures. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Bacolod Police Station 8 ang suspetsado habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan, kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Ipinapakita rin ito ang patuloy na pagtutok ng Philippine National Police sa intelligence-driven operations, mas mahigpit na law enforcement efforts at aktibong pakikipag-ugnayan sa mamamayan upang tuluyang wakasan ang kriminalidad at iligal na droga sa rehiyon. Sa ilalim ng adhikaing Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, patuloy na pinaiigting ng Police Regional Office Negros Island Region ang paghahatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman para sa ligtas at maayos na pamayanan. Mula dito sa Negros Island Region, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea De Palubos, alagad na batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Inilunsad ng Historical and Cultural Affairs Division ng Police Community Affairs and Development Group ang makasaysayang exhibit na pinamagatang PNP Band, More Than a Century of Musical Heritage na naglalayong ipakita ang mahigit isang siglong ambag ng PNP Band sa kasaysayan, kultura at serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng musika. Ang balitang yan ay mula kay Patrolman Lubimir Julian. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Bernard M. Banak ang programa kasama ang iba pang opisyal ng PNP. Layunin ng exhibit
Naipakita ang mahigit isang siglong kasaysayan at ambag ng PNP Band sa larangan ng musika at serbisyo publiko. Nagkaroon din ng ceremonial opening, presentation of plaques at exhibit walkthrough na sinundan ng espesyal na pagtatanghal ng PNP Band. Ayon sa PNP, bahagi ito ng pagpapanatili ng kanilang kultura, tradisyon at makasaysayang pamana para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Lubimir Julian. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Julian. Matagumpay na isinagawa ang inaugurasyon ng Panbaluan Takaylosan, ang Sustainable Livelihood Program Association Mini Gasoline Station sa lalawigan ng Abra, na layuning makapagbigay ng karagdagang kabuhayan at serbisyong pangkabuhayan para sa mga membro nito at sa komunidad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Ella Garcia. Payon ay sinagawa ang inauguration ng Panbaluan Takaylusan Sustainable Livelihood Programs o SPLA Mini Gasoline Station sa Barangay Bazar sa Lapadan, Abra. Nito lamang ika-28 ng Mayo taong kasalukuyan. Dumalo sa aktibidad ang mga tauhan ng Abra Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, kasama ang 50 IB, 5 ID Philippine Army, sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Ferdinand A. Baluyot, sa Lapadan MPS, sa pamumuno ni Police Captain Carlo Paulo M. Fernandez, at 15th 04th Maneuver Company RMF-15 sa pangunguna ni Police Captain Denver S. Litdog. Isinagawa ang programa sa pakikipag-ugnayan ng DSWD Abra sa pangunguna ni Miss Claudine N. Campos-Cosi, SWAT Abra Team Leader, katuwang ang LGU sa Lapadan, mga miyembro ng SLPA at iba pang stakeholders ng nasabing livelihood. Sa nasabing programa, tinalakay ni Ms. Campos-Cosi ang layunin ng proyekto at dahilan ng pagpili sa Barangay Bazar bilang benepisyaryo. Binigyang diin naman ni Police Colonel Dumalig ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng komunidad at pamahalaan para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran sa Abra. Pinangunahan din ni Police Colonel Dumalig at Lieutenant Baluyot ang oath of support para sa mga programa ng pamahalaan at pagkondena sa CPP, NPA, NDF. Naging tampok sa aktibidad ang ribbon cutting at turnover ceremony ng mini gasoline station para sa mga miyembro at opisyal ng Panbaluan Takaylusan, SLPA. Patuloy namang ipinapakita ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng komunidad ang kanilang suporta sa pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan, kaunlaran at mas maayos na kabuhayan para sa mamamayan ng Abra tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Barangay Bazar sa Lapadan, Abra, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Arestado ang 2 katao sa isinagawang oplan kontra iligal na droga na mga operatiba ng kapulisan sa General Santos City bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga sa komunidad. Yan ang ibabalita ni Patrolwoman Resely Umalay. Arestado ang 2 individual sa ikinasang police response operation ng mga tauhan ng Police Station 6 noong Mayo 27 taong kasalukuyan, bandang alas 8 ng umaga sa bakanting lote sa likod ng H&L Hardware, Barangay Bula, General Santos City, dahil sa paglabag sa Section 13 at 14 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinilala ang mga sospek na sina alias Rad, 38 anyos, at residente ng Barangay Bula, at alias Par, 33 anyos, at residente ng Purokulas, Barangay Labangal, General Santos City. Ayon sa ulat, rumisponde ang mga operatiba matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang mga individual sa naturang lugar. Nang datnan ng pulisya ang pinangyarihan, naaktuhan umano ang mga sospek na gumagamit ng aluminum foil at improvised lighter na may usok na hinihit-hit, dahilan upang agad silang arestuhin. Na-recover mula sa mga sospek ang hinihinalang shabu at drug paraphernalia, kabilang ang 2 heat-sealed plastic sachet ng hinihinalang shabu.
Patuloy na pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na iwasan ang anumang uri ng iligal na gawain, lalo na ang paggamit at pagbebenta ng pinagbabawal na droga. Hinihikayat ang lahat na maging mapagmatsyag sa kanilang kapaligiran at agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang maiwasan ang pagkalat ng iligal na droga sa komunidad. Patuloy ang mahigpit na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga upang mapanatili ang ligtas at maayos na pamayanan alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patroluman Umalay. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow, and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Kaugnay naman po sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ng fake news sa BARM, ugaling mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.